Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko, si Father God na test niya ako. So, kanina I was in John Hay kasi sabi ni Father God, meron akong mission doon. And ang mission ko ay increase kong faith ko, magtiwala, tiwala ako sa Kanya. Ano man mangyari, basta magtiwala at obey. So, natuto talaga ako kanina at nagkumbaba ako talaga, marunong akong to be patient as well. Kasi patapos nag-iikot ako, nag-walking, sabi ko ni Father God, merong shuttle kasi doon ng libre. There's certain stops and yung one of the stops, andun ako, nahintay, sa entrance ng Forest Lodge. Okay? So, mga 15 minutes ang usually the shuttle comes. Pero, andun ako mga 30 minutes na, wala pa. And so, nainip na ako. To the point na nagko-complain na ako kay Father God, bakit nadala mo ako dito? Bakit nasabi mo sa akin, wala pa, ganyan, right? And that was not good. Parang akong spoiled brat, no? Kung nakita kong sarili ko, siguro gusto kong sabihin, wag mo gawin yan. Pero, sobrang bait at patient si Father God at Holy Spirit, Mother God, and Jesus Christ sa akin. And na-feel ko, sabi ng Holy Spirit sa akin, yung discernment na, okay, nainip ka, sige, kausapin mo yung guard sa harap mo. Sa katapat, merong guard. And sabi ko, kanina pa ako naghihintay ng shuttle, kailan ang darating? And sabi niya, ay, wala nang shuttle na canceled na for almost a month. Sabi ko, oh my. So sabi ko, okay, thank you. So, I got bummed out, right? So sabi ko, I prayed na lang. I said, Lord, where do you want me to go? At, taxi, lakad, whatever you want. Ako, kung tanong mo ako, gusto ko mag-taxi na diretsyo na uwi. Sa SM, gusto kong mag-lunch doon. And then sabi ng Holy Spirit sa akin, maglakad ka galing Forest Lodge papunta sa entrance ng John Hay. Sabi ko, again, ako ulit, sabi ko, ano? Narinig ko bang mabuti yun? I said, yes, maglakad ka. Kakayanin mo yan. Kasi utos ni Father God sa iyo yan. You can do all things to Jesus Christ who gives you strength. Tapos even sa Holy Spirit, bibigay ni Father God ang endurance and strength para tapusin mo tong lakad mo. Okay? Huwag ka mag-complain, just obey. So, I would obey, right? Pero sa puso ko, naiinis ako. So, while I was walking, sabi ko kay Father God at Holy Spirit, alam mo, bakit hindi mo naman nasabi sa akin? Talagang labas ang masamang loob ko. Hindi mo nasabi sa akin, bakit wala palang, canceled pala ang bus, yung shuttle, ganun. Hintay ako, ang tagal-tagal ko doon. Talagang, kung makita ko ulit ang sarili ko, gusto ko batukan. Pero, syempre, Father God, hinay siya. Alam niya ang puso ko. Nainis ako, pero alam niya that kung malaman ko ang katotohanan, kumbaba ako at magsunod sa kalooban niya. So, na-explain niya sa akin that test yan. Na-pass mo yung obedience, pero yung kulang sa'yo, nag-complain ka, nairita ka.
Hindi ka nag-praise naman sa akin, like, Lord, thank you, Lord, ang tagal pa, pero I will wait on you. Yun ang gusto niya gawin ko. At gusto niya din turuan ako ng ma-discern ng ano ba, meron ba talaga yung, di ba, meron tayong gift of discernment kung we have the Holy Spirit. Hindi ko nagamit yun eh. Basta naghintay lang ako doon and when sobrang tagal, nag-complain na ako. So, anong sabi daw ni Father God? No, don't do that. Instead, magdasal ka. That, anong kalooban mo, Father God? Kasi wala pa eh. Then, dapat I listen and then obey. I'm good in listening, obeying. Pero, when hindi nangyari yung utos ni Father God sa akin, naiisip na ako, nairita na ako, emotional. That's where, sabi ng Father God, kailangan mo i-work yon. Dapat peace ka. Enjoy the moment and learn to fully depend on the Lord. So, that's what nangyari sa akin. And naabot ako sa entrance. It was easy. Sa isip ko, it's easy to get a taxi. Tapusin na. Uwi na ako. Pero, because sabi ng Holy Spirit sa akin, huwag mo gawin yun. Madali yun, pero hindi ka aasa kay Father God yung lakas mo. At hindi ka ma-increase ang dependency at pagmamahal kay Father God, Jesus Christ at Holy Spirit. Yung tiwala ko sa kanila. See, sometimes kailangan natin narasan ng hirap or in a situation, walang ibang taong pwedeng tulungan kami or tayo. Right? And that's where you have to put your faith into action and trust the Lord. He's testing you. Alam nyo, dalawang testo. Merong test galing demonyo, there's a test from God. When a test from God, silent siya. Kasi gusto niya, tandaan mo, that anak ka niya, diba? So when meron kang problema, kailangan tanungin mo siya diretso. Hindi iisip ka ng mga Pharisees na, ay, alam ko anong dapat kong gawin. I go by my own understanding. Or yung feelings ko. Hindi, tatay natin siya, diba? So tanungin natin siya. Daddy, ito yung problema, hindi nangyari. Anong dapat ko gawin? Ganun ang dependency tayo sa Kanya. Diba, Jesus Christ said, I am the vine and you are the branch. Without me, wala ka. Hindi ka bubunga ng good fruit. So, sana natuto kayo sa experience ko. At please share this para mas madaming mga Pilipino will understand that sometimes test ni God yun. And if it's a test of Satan, it means na padala niya ikaw sa tukso that will lead you to kasalanan. But si Father God, it leads you to be more dependent sa Kanya. That it keeps you calm, peace, and silent siya. Kasi syempre test, diba? Bakit bibigay niya yung answer sa iyo kung hindi niya alam ano sa puso mo talaga? That's the reason why we get tested. Mamahalin natin ba siya? Susundin ba natin siya? Or susundin natin ang isip natin, yung going our wisdom, understanding, and yung feelings natin? Are we going to put God first or ang kalooban natin? That's the test from God. Okay? So this is the end of the video. Please share it. So may Jesus Christ bless you.